Sa ating panghuling awiting espiritual, page 151, My Sheep Know My Voice, page 151. My sheep know my voice, sing. My sheep know my voice, and the path that I take, they follow wherever I go. My sheep know my voice, and come at my call, but a stranger's voice they do not know. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. My sheep know my voice, and the pastures of green, where I lead them often to feed. My sheep know my voice, and the cool sparkling stream, where beside its still waters I lead. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. Last stanza. My sheep know my voice, and the valley of death, through which I shall lead them someday. But no danger, no harm can touch one of them, for I will be with them always. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. Amen. Ngayon pong umaga sa pag-aaral po muli natin ng salita ng ating Diyos, tawagin po natin ang ating mga ngaral, si Pastor Norman Millares. Mabiyaya at mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan, biyaya, pagpapala, at nakakaraos na tayo sa
taong ito, ilang araw na lang. 2 days. Tapos na ang 2024. So, bagong taon na, 2025. Kaya mamaya, meron tayong fellowship. Kasama ang ilan sa mga kapatiran natin from nearby churches. At magsama-sama tayo para salubungin natin ang bagong taon, dala ang aral at mga pangako ng ating Panginoon. Kaya pag-pray natin ang ating mga kapatiran sa pagpunta nila dito, ingatan sila ng Panginoon. Bali, ito na ang second to the last message na ipangangaral ko sa inyo this year, 2024. Buksan natin ang ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 13. Second Corinthians chapter 13. Nais ko pong basahin natin ang verse number 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 in King James Version, English. Ganito po ang mababasa natin. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves? How that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Tagalog, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Spurious profession of faith. Yan po ang pamagat ng ating pumensahe na ating tatalakayin ngayong pumaga. Tayo po'y dumulog muna sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na banal, kataas-taasan makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming paglilingkod at pagsamba sa inyo. Panalangin namin aming Diyos na sa pagpapahayag ng iyong mga salita ay amin pong maintindihan ang mahalagan yung mensahe na nais niyo po ipaabot sa amin. Magbigay ito ng kaliwanagan. Makita po namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Panalangin namin ang Banal na Espiritu magbigay sa amin ng conviction at illumination. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang mensahe. Muling pahayag ang iyong sarili sa amin at ang iyong anak na si Jesucristo. Humihingi kami sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng amin pong mga kasalanan, pagkakamali at pagkukulang sa inyo. Lahat ng karumihan na nakikita niyo sa amin, panalangin namin na inyo pong hugasan at linisin. Pagpalain niyo po kami, Panginoong Diyos, ng iyong mga pagpapalang espiritual. At kayo po lamang ang may taas sa aming kalagitnaan. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Maraming salamat. Makakaupo na po kayo. Spurious profession of faith. Ano ba ibig sabihin ng salitang spurious? Ang ibig sabihin ay pakinggan niyo sabi rito, outwardly similar or corresponding to something without having its genuine qualities, or falsified or erroneously attributed origin, or of deceitful nature or quality. In other words, false. False profession of faith. It's not genuine. It's erroneous. Outwardly, it looks like the origin, but it's only similar to the original. It doesn't have genuine qualities. Marami sa mga tao kasi nagsasabing sila'y Kristiyano, nagpahayag ng kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus, pero yung kanilang pananampalataya ang tanong, totoo ba o spurious? Tunay ba o false? Napakaraming mga maling turo ang laganap ngayon. Kaya marami sa mga tao ang nadaya. Sila po ay nalinlang. Katulad nitong
Babasahin ko sa inyong fallacy. Fallacy, another term for false. Pakinggan nyo ang kanyang paniniwala. Pastor po ito. Sovereign Grace. Landmark Baptist po ang nagsabi nito. Ganito ang kanyang paniniwala. Yung Arminian may genuine faith and repentance. Galing sa Panginoon. Hindi ligtas yun. Nag-believe in Christ alone. Kahit pinatanggap pa. Totoo naman nag-believe in Christ alone. Hindi save yun? Hindi kasi yan sa preacher. Sa message of the gospel yan. So, nag-believe and secured in Christ alone. So, elect nga unconditionally kahit Arminian. Ito pa, sabi niya, against ako sa Arminianismo at free willismo, pero hindi sapat yan upang tawaging reprobates na ang lahat ng Arminians na sumampalataya kay Kristo Jesus lamang. Marami talaga kayong problema sa kung gawing requirement sa salvation ang tulip doctrines. So tayo po ay pinagbibintangan niya na ginagawa daw nating requirement sa salvation ang tulip doctrines o yung doctrines of grace. Meaning, hindi pa lubos na ligtas ang pananampalataya kay Kristo Jesus lamang, dadagdagan yan dapat ng tulip doctrines para sure. Now, ang battleground o ang debate dito mga kapatid, totoo ba ang pananampalataya na ipinapahayag ng mga Arminians? Pag sinabi nating Arminian na, pag sinabi mong ang Santao Arminian, naniniwala yan sa free will. Yan ang core doctrine ng Arminianism. Nang tao may free will, ibig sabihin, ang tao ay mayroong sariling kapasyahan at desisyon para siya maligtas. Ang Arminianism ay nagtuturo na ang salvation ay kooperasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Hindi mangyayari ang kaligtasan ng isang tao kahit na ang kaligtasan ay ginawa na tinapos na ng Diyos, ginawa na tinapos na ni Kristo sa krus, pero hindi mangyayari matutupad ang kaligtasan hanggat ang tao ay hindi nakikipag-cooperate sa Diyos. Yan ang pinaka-tenet ng Arminianism. So, pagka ba ang isang Arminian ay nag-believe kay Jesus Christ, na si Jesus Christ lang kanyang Savior, nag-believe sa kanyang death and burial and resurrection, in other words, nag-believe sa gospel, saved na ba yon? O maski hindi Arminian, maski sinong tao, maski sovereign gracer nga basta nag-believe ba, saved na ba yon? Prove that the Arminian faith is genuine. Prove that an Arminian who believes in the satanic and damnable heresy of Arminianism is saved. Now here is the test. Lahat ba ng mga sumasampalataya kay Kristo ay saved? Basta ba maniwala lang sa death, burial, resurrection ni Kristo, ligtas na? Halimbawa, ang isang Katoliko nag-believe sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, saved yun? Kahit na yung Katolikong yun ay idolatrous, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Halimbawa, ang isang Iglesia ni Cristo, miyembro ng Iglesia ni Cristo, nag-believe kay Jesus Christ para sa kanyang kaligtasan. Pero naniniwala siya na si Jesus Christ ay hindi Diyos. Save yun? Halimbawa, ang isang Jehovah's Witnesses, naniwala kay Jesus Christ na si Jesus Christ ang kanyang Savior. Pero at the same time, niwala siya na si Jesus Christ ay maliit na Diyos. Ang paniwala ng isang Jehovah, si Jesus Christ ay hindi siya Almighty God. Siya ay isang mighty God lang. Maliit na Diyos. Halimbawa, ang isang Mormon, nag-believe kay Jesus Christ. Pero ang paniwala nila kay Jesus Christ ay hindi talaga siya tunay na Diyos. Kaparehas din ng Jehovah. At marami pa silang ibang mga pinaniwalaan. Hindi sila naniniwala sa exclusivity ng Bible pagdating sa paniniwala at practices. Meron silang Book of Mormons. So yun ang tanong basta ba naniwala na kay Jesus Christ, saved na ba yun? Automatic?
Now here is the fact. Not all faith is saving. Not all faith is saving. There is a faith in Christ that saves. And there is also a faith in Christ that does not save. And we call that non-saving faith. There is a faith in Christ which is saving, and there is also a faith in Christ which is not saving. All faith does not save. Yes, all faith in Christ. I want to emphasize that. All faith in Christ does not save. Consider, in John chapter 2 verse 23, pakita natin sa Bible na hindi lahat ng sumasampalataya kay Jesus Christ ay saved. For example, in John chapter 2 verse 23, it says here, now when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name. There you are. Many believed in his name when they saw the miracles which he did. Question, saved na ito? Saved na ba ito? Kung babasahin niyo ang verse 24, ganito ang sabi, datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila. Duda si Jesus Christ sa kanila. Sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Kung totoong saved to, bakit ang Panginoon Kristo, kahit na sila'y sumampalataya sa Kanya, duda. Wala siyang tiwala. Kasi alam niya talaga ang puso ng tao. At alam niya kung ang pananampalataya ay totoo at kung ang pananampalataya ay puwat. Kaya hindi pwedeng sabing saved to. Kung mo nag-believe, saved na yun. Another example, in John chapter 8, verse 30. John chapter 8, verse 30. Sabi rito, as he spake these words, many believed on him. Question, saved to? Many believed on him? Kung mo ba nag-believe, saved na. Pag itinuloy nyo yung basa dyan, no? Lalo na doon sa bandang huli, babatuhin na nila si Jesus Christ. Ito mga nag-believe. In verse 59, sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagi sa Kanya. O yan, ang mga nag-believe kay Jesus Christ. Babatuhin na nila si Jesus Christ. Datapot nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Parehas na udyo, itong verse 59, sila din yung nag-believe dito sa verse 30. So hindi talaga lahat na nagbe-believe. Saved talaga eh. Yeah. Another verse, in John chapter 12, verse 42. John chapter 12, verse 42. Sabi po dito, nevertheless, among the chief rulers also, many believe on him. There you are. Marami sa mga chief rulers nag-believe sa kanya. Save ito? Tingnan natin. Tuloy ang basa. But because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. Anong klaseng mga believers of Christ ito? Natatakot sila na malaman na sila ay mga nagsisampalataya kay Jesus Christ. So, ganyan ba ang saved? I doubt. You see? Another, in Luke chapter 8, verse 13. Luke chapter 8, verse 13. Patutunayan natin na hindi nagbibilib. Kung ba nagbilib, saved na. 8:13. Maraming proof yan sa Bible. Alright. Now, this is the parable of the sower. Alam naman natin na sa paghahasik ng salita ng Diyos, may 4 na uri ng mga tao ang natatamnan. Yung nasa wayside, yung nasa stony ground, yung nasa thorny ground, at dun sa good ground. Now, dyan sa 4 na yan, yung una, hindi talaga saved. Kasi yun yung tinuka ng ibon. Yung salita. Yung bandang huli, good ground, yun totoo, yun talaga ang saved. Ang tanong, yung nasa gitna, yung nasa thorny at saka stony ground. Pansin nyo, mga nakinig yan at tumanggap ng salita. Look at in verse 13.
They on the rock are they, which when they hear, receive the word with joy. O, di ba yan ang pinapangaral ng mga Armenian? Tanggapin lang si Jesus Christ, save na. O ito, tumanggap. Tinanggap ang salita. In other words, tinanggap si Jesus Christ. Kaya lang, sabi rito, walang ugat. And these have no root, which for a while believe. Tingnan niyo ang pagsampalataya. A while. Sandaling sumampalataya. Sumampalataya, ha? Pero sandali. And in time of temptation, in time of trials, fall away. Or in time of persecution because of the word, they fall away. Apostasy. Tanong, save yan? Kung mo ba tumanggap na, save na yun? At meron bang Kristiyano na hindi naugatan? Walang ugat na hindi man lang nagbunga? Nagbunga sandali, pero hindi nagtagal. Believe for a while, pero hindi nagtagal. Ang sabi ng Matthew 24, siyang nananatili hanggang wakas siyang ligtas. He that endureth unto the end, dapat nag-endure unto the end, hindi believe for a while lang. Unto the end, the same shall be saved. So maniniwala ba kayo na save yung ganyan? Tumanggap? Ang dami tumatanggap eh. Save yun? Nakakatulad din sila nito eh. Isa pa, ito, hindi lang nag-believe, nabaptize pa. Save na yun? Acts 8:13. Siya si Simon na salamangkero. Yan. Nung mapakinggan niya ang pangangaral ni Philip, nag-believe siya. Isa siya sa mga sumampalataya at nagpabautismo pa. Verse 13 of Acts chapter 8. Then Simon himself believed also, and when he was baptized, you see, hindi lang nag-believe, nagpabaptize pa. He continued with Philip, nag-continue pa kasama ni Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done. Tanong, save to? Nung na-encounter niya si Peter, nakita niya si Peter, nagpatong ng kamay dun sa mga nag-believe, binabaan sila ng Holy Spirit. Nakakapagtaka, si Simon, nasa lamangkero lang ang hindi binabaan ng banal na Espiritu. Tapos, nakita niya, palibasa, sa lamangkero siya, may magikero siya, may salamangka siya, gusto niya bilihin yung Holy Spirit. Nag-offer siya ng pera kay Peter. Nung nalaman niya ni Peter, anong sabi sa kanya ni Peter? Ano ba tayo? Acts chapter 8. Sorry. Nawawala ako. Acts chapter 8. So, in verse number, ayan, in verse 21, wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Oh, kakasave lang yan eh. Kung save ba? Kakasave lang, pero ang puso niya hindi matuwid sa harap ng Diyos. Umpisa pa lang, wala na agad bunga. Ang pangit ng bunga. 22. Magsisi ka. O, kakasisi lang eh. Kaya nga nagpabaptize siya eh. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito. Masama pala to. At manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Bakit? 23, sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at sa tali ng katampalasanan. Unsaved. Hindi unsaved. Pero nag-believe yan at nabaptize. Now, ang sabi ni James, pagdating sa pananampalataya, dapat makikita ang gawa. Maging ang mga demonyo nga, sabi ni James, in James chapter 2, verse 19, ang mga demonyo nga naniniwala that there is one God. Thou believest that there is one God, James 2:19. Thou doest well. The devils also believe and tremble, James 2:19. Tanong, kung mo ba nag-believe ang mga demonyo sa Diyos? Save niya yun? May pag-asa pa ba ang mga demonyo na masave? Kita niyo? Diba? Pinatunayan natin, hindi ko mo nag-believe, save na. So tanong, lahat ba sila iligtas? Dahil sila ay nagpahayag ng pananampalataya. Ligtas o hindi?
So we believe not all faith in Christ saves. There is a faith in Christ which saves, and there is also a faith in Christ. Take note, it is still, it is faith in Christ. But it does not save. It's a non-saving faith. It is a kind of faith that is spurious, false, and doesn't come from the Holy Spirit. Again, let's consider, second consideration. Yung po mga taga-Korinto ay sumampalataya yan. Sila sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Basahin natin yan. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, in which ye stand. So, tinanggap nila yung gospel. Katulad doon sa Luke, di ba, 8:13, tinanggap ang salita. So, sila rin, tinanggap nila ang salita, the gospel of their salvation. Verse 2, by which also, meaning the gospel, ye are saved. If. I want you to notice that word. Bakit may if? Eh, tinanggap naman yung gospel. Sinampalataya na naman yung gospel. Bakit may if? Ano ito? Duda pa si Pablo. Sabi niya, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So, pwede pala ang isang tao nag-believe pero nag-believe in vain. Yun ang sinasabi natin, spurious faith. Yun ang sinasabi natin, non-saving faith. But it's still called faith. Kaya lang non-saving. Believe in vain. Pag hindi nila ikinip in memory, hindi sila nanatili sa gospel, hindi sila natili sa salita ng Panginoon, hindi sila nagpatuloy, baliwala pala yung kanilang pag-believe. It's vain. This is the doctrine of perseverance. Ito yung tinuturo natin na kailangan magpatuloy. Napaliliwanag pa natin yan mamaya lang. Tuloy natin. In verse number 3, ano ba yung pinrich ni Paul? Gospel. Ano ba yung gospel? Verse 3. For I delivered unto you first of all that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Yun yung gospel. Yun yung sinasabing the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. It is about Christ's redemption. The salvation He purchased when He died on the cross of Calvary. He shed His blood, at yung dugong yun ang naging ransom para tubusin ang mga sasampalataya sa Kanya o sumasampalataya sa Kanya. Na merito ni Kristo ang katwiran ng Diyos, na merito ang kaligtasan, na hindi mamemerito ng sinumang tao. Maski na ang tao sumampalataya, sapagkat ang kaligtasan na hindi meritorious ng gawa ng tao, si Kristo po ang nakapag-merit ng salvation. Ang gagawin lang ng tao, magbibilib, maglalagay niya ang kanyang 100% pagtitiwala kay Kristo, na walang halong anumang gawa sa parte ng tao. Kaya tayo naniniwala, maging ang pagtanggap, ang pagsampalataya, ang pagsisisi ng tao, hindi yan sa sarili niyang gawa. Yan ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya hindi pwedeng sasabihin ng tao mayroong parte sa kanyang kaligtasan. Hindi pwedeng sabihin ang kaligtasan ay kooperasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. No, sir, because salvation from first to last is all by God's grace. From beginning to end, it's all by God's grace. And if salvation is by grace, it is apart from works. Apart from human works. Walang nagawa ang tao. Lahat ang Diyos ang gumawa sa kaligtasan ng isang hinirang ng Diyos. So yan, sumampalataya. Pero,
bakit pagdating sa 2 Corinthians chapter 13, yung ating teksto, parang nag-doubt si Paul sa genuineness ng kanilang faith. Kasi ang sabi niya, examine yourselves whether you are in the faith. Parang duda pa si Paul. Except ye be reprobates. Ye believe in vain. Kita nyo? Hindi lang yan hindi lang nag-iisa to, hindi lang sa Corinth ito, maski sa Galatia. Sa Galatia. Again, let's consider Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. Look at in verse number 1. O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth? Take note of that, obey the truth. Ang truth, inuobeyan. Obey the truth, which is the gospel. Jesus Christ, before whose eyes Jesus Christ hath been openly set forth, crucified among you. Verse 2. This only I would learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law? Or by the bearing, or by the hearing of faith? Are ye so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Anong nakita natin dito? Nakita ni Pablo na nung una, ang ganda ng pasimula ng mga taga-Galatia, by grace ang salvation, by faith alone in Christ Jesus for their justification, pero ngayon sinasamahan na nila ng gawa ayon sa laman. Ito yung pinaghalong grace plus works. Ito yung sinasabing cooperation ng Diyos at ng tao para matupad at mangyari ang salvation. Yeah. Nagsimula sila sa Spirit, apart from human works. Nagsimula sila sa regeneration. Ngayon, yung kanilang salvation, tatapusin nila sa pamagitan ng works of the flesh. Maraming ganyan turo. Pagka daw sumampalataya, say, pero mawawala ang kaligtasan pag hindi nagpatuloy. Kaya yung tao makikipag-cooperate siya sa Diyos para manatili ang salvation. Ganyan ang nangyari dito sa church sa Galatia. Pinaghalong grace plus works equals salvation. Ganyan din ang mga iba pang mga Arminian. Tapos na raw ang kaligtasan, ginawa na ni Kristo ang lahat, pero ang kaligtasan hindi mangyari hanggat hindi magdidesisyon, hanggat hindi magpapasya ang tao, hanggat hindi exercise ng tao ang kanyang free will, at magdesisyon sa kanyang sarili na tanggapin si Kristo. You see? Grace plus works equals salvation. Yan ho yung binabanata ni Paul na nakita niya sa mga churches. Nagtuturo ng mali. Kaya sabi niya, examine yourselves, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Hindi pwedeng haluan ng gawa ng tao ang kaligtasan. Pag hinaluan na ng gawa ng tao, hindi na yan salvation by grace. At maraming naniniwala sa ganyan. Maraming nagtuturo ng ganyan. At ang mga nagtuturo ng ganyan, mga Arminians. Mga Arminians. Dahil naniniwala sila sa Arminianism, sa turo ni James Arminius. Laganap na laganap ang turo niyan. Look at in verse 4. Have ye suffered so many things in vain? If it be yet in vain, it's vain. And now in verse 11, I am afraid of you. Ito na. Pinapakita ni Paul yung kanyang pagkabahala. I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. 20. Let's jump to verse 20. I desire to be present with you now and to change my voice. Look, for I stand in doubt of you. Kaya masisisi ba nila ako kung I stand in doubt with the salvation of the Arminians? Kasi nakita ko talaga naunawaan ko mga kapatid, mali. May halong works. May halong part ng tao sa salvation, hindi talaga salvation by grace.
Look at the verse 21. Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law? Kasi nga may mga Hudyo na na-convert sa Christianity na nagtuturo hindi lang sumampalataya kay Kristo para masave. Kailangan magpatuli under the law of Moses. See? Pinaghalo. Yun, combination ng grace plus works. Again, in chapter 5, verse 4, chapter 5, verse 4. Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law. Ye are fallen from grace. See? At pagka fallen from grace, ay hindi talaga saved. Hindi ang salvation by grace. Nanuhan nyo? So nakita natin, faith, the faith or the genuineness of the Galatians conversion is now in serious question. Why? Sapagkat napansin ni Paul na binago nila yung kanilang paniniwala from justification by faith to justification by works of the law, or a combination of both. And that is exactly the same with the Arminian belief. Christ's redemption, God's part, plus man's faith, man's part equals salvation. Ito, consider again, look at this, sa altar call. Ang mga Arminian kasi, meron silang, dati nung ako Arminian, practice ko din yan, altar call. Na para bagang hindi kumpleto ang preaching pag walang altar call, yung invitation system. Papa-forward din yung mga tao, kung sinong gustong masave, lalapit sa harap, okay, tataas ang kamay, tapos magsi-sinner's prayer. Alright. Now, itong method na altar call, batay po yan sa Arminian doctrine, na since ang tao ay may free will, meron siyang ability to make a decision for his own salvation. So, influencing the will to act when the appeal is given. Ganyan ang ginagawa ng mga Arminian preachers. They appeal to the will of their audience, the will to act. Kasi ang paniniwala sa Arminianism, nung ang tao ay nalaglag sa kasalanan, na-deprave ang kanyang mind, na-deprave ang kanyang heart, except the will. Kaya free. Free from depravity of sin, free from corruption of sin. Kaya ang paniwala ni James Arminius, ang tao makakapag-decide on his own. Kaya ang salvation, it's up to man. Di ba? Palaging ganyan ang sinasabi ng mga Arminian preachers. It's up to you. It's up to you. You make a decision. You make your choice. Christ or sin. It's up to you. See? Walang mali doon? Mali yan. Pero yan ang pinapangaral nila. Wala sila nakikita doong mali. Maling-mali ho yun. Hindi ho ganun. At wala akong nabasa sa Bible na ganyan pinesent ni Jesus Christ ang gospel. Wala rin akong nabasa sa Bible na ganyan mag-preach sa mga apostles. Wala. Pero ganyan ang ipinangangaral ngayon. At wala silang nakikita dyan na mali. Pansin mo kung paano ito inihalimbawa ni famous preacher noong 70s, si Billy Graham. Isa siyang Baptist preacher, sikat na Armenian Baptist evangelist noong dekada 70, pakinggan niyo sa kanyang mga evangelistic crusades. Sabi niya, let Christ come into your heart. Ganyan Pagka nai-present na raw yung gospel, at oras na para ang mga tao ay tawagin. Mag-a-appeal na siya sa emotion, sa will. Ayan. Para ang mga tao sa oras na yon, sa araw na yon ay magdesisyon. Sabi niya, let Christ come into your heart. This is how we are going to do it. Get up right now and come to the front. Okay? Ang ginawa niya, pinagsama niya yung pagtanggap kay Kristo sa puso sa paglapit sa harap. Pagka daw pinapahiwatig niya, pagka ang tao daw lumapit sa harap,
tatanggapin niya na si Kristo sa kanyang puso. So ginawa niyang synonymous yung pagtanggap ng tao sa puso sa paglapit sa harap. Okay? Pinapalapit niya. Ngayon, doon sa mga mag-aatubili, ito ang pahabol ni Mr. Graham. God is speaking to you. Get up and come right now. A little voice says, you ought to come to Christ. Come now quickly. You may never have another moment. You have to come by faith. You need Christ. You get up and come. Ang ibig sabihin nito, ang sino mang magnais na tanggapin si Kristo para maligtas, ay kinakailangan lumapit sa harapan. Coming to Christ, ginawa niyang the same as coming forward. You see? Yun yung mali dun eh. Pinagsama niya, pinag-isa niya yung coming to Christ by coming forward. And this is clearly salvation by works. Ito ay isang pagtugon kabilang ang isang pisikal na aksyon. This is heresy. Mali yan. Kung mo ba lumapit sa harap pa, save na yun, genuine yun, nakalapit na kay Kristo yun, tinanggap niya na si Jesus Christ yun. Kita nyo, yung paglapit kay Jesus Christ, ginawa niyang physical, overt act. Wala sa Bible yan. Mali yan. Tapos sasabihin, save. Ang ganito bang gawain na nagpapatunay na ang isang tao na sumunod sa ipinagawa sa kanya ni Ginoong Billy Graham ay may genuine faith? Ha? Ang Arminianism, tandaan niyo mga kapatid, ine-emphasize nila yung belief in free will and human responsibility in the process of salvation. Ang mga Arminians, they argue that God's predestination is based on God's foreknowledge of human choices rather than being predetermined by God without regard to human will. Naniniwala din sila ng salvation is available to all people and that individuals ay merong ability to accept or reject God's offer of salvation. Tanong, tama yan? At pagka yan ba'y pinaniwala ng isang tao, save yun? Mali yan. At kung mali yan, mali ang aral tungkol sa salvation, di mali ang salvation. At kung mali ang salvation, di hindi genuine, hindi totoong salvation. At kung hindi totoong salvation, hindi yan saved. Paano mo nasabing saved yan? Ang Arminian, saved din yan. Ganyan ang paniniwala ng Arminian. Paano na-save yan? Hindi ko maintindihan. Tandaan niyo mga kapatid, take note, ang nagtuturo niyan isang Sovereign Grace Landmark Baptist. Na hindi natin kauri. Ngayon, ang tanong, paano masasabi na ang faith genuine? May mga evidences. Sa fruits, makikita sa bunga na ang faith ay saving faith. Gaya na ng itinuro ng Panginoong Susyan, makikilala ang puno sa kanyang bunga. So yun ang ating tunghayan. Magbabanggit ako ng mga 3 o 4. Marami yan, pero babanggit lang tayo ng mga 4. Una, yung bunga ng kabanalan. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 1, in verse 14. 1 Peter 1:14. King James Version, English. As obedient children. Ang mga saved, obedient yan, ha? Hindi pwedeng saved tapos hindi naman obedient. Mamaya. Paliwanag natin yan. As obedient children, anong gagawin? Not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. So pagka-save na, hindi na dapat umaayon at namumuhay sa laman. Pinanganak na nga kasi sa Espiritu, bakit mamumuhay sa laman?
Pag namuhay sa laman, ay hindi totoong na-regenerate yan. Hindi yan nakaranas ng kapanganakan sa Espiritu. Kaya, iniutos siya ni Peter. Kasi naniwala siya, pagka totoong na-regenerate, obedient, gagawin yan. Not fashioning themselves according to the former lusts in your ignorance. 15. But as he which hath called you is holy. Tinawag to salvation. Sino tumawag? Diyos. At ano ang Diyos? Holy. Kaya dapat yung tinawag niya, maging holy din. So, be ye holy in all manner of conversation. Meaning, in all manner of life. You see, ang tunay na katangian ng isang taong totoong ligtas is, it is characterized with a life of holiness. Kabanalan. Yan. Kasi, sabi sa 16, because it is written, be holy, for I am holy. Again, in Hebrews chapter 12, verse 14. Bakit? Kung walang kabanalan, nagbilib naman kay Jesus Christ sa death, burial, and resurrection. Pero walang kabanalan, save yun? Pupunta ng langit yun? Hindi po. Ang sabi ng Hebrews 12:14. Hebrews 12:14. Follow peace with all men and holiness. Bakit? Without which no man shall see the Lord. Pagka wala palang kabanalan sa buhay ng isang tao, hindi niya makikita ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya pupunta ng heaven. Ngayon, nagbilib naman sa gospel, nagbilib naman kay Jesus Christ. Talaga naman si Jesus Christ ang kanyang sinampalatayanan. Talaga naman si Jesus Christ ang kiniklaim niya na kanyang personal Lord and Savior. Kaya lang, walang kabanalan sa pamumuhay. Kung mamuhay, kala mo, unsaved pa rin. Kasi nga, ang totoo, unsaved talaga. Walang desire ng holiness, purity, sanctified life. Nakita niyo? Sabi nga ni Martin Lloyd-Jones, yung pastor na sumunod kay Spurgeon, nung namatay si Spurgeon, sumunod pala yung kanyang anak. Kung di ako nagkakama, si James Spurgeon. Pero ito si Martin Lloyd-Jones, isa ito sa nagpastor sa church na dating pinagpastoran ni Spurgeon. Sabi niya, if you do not desire to be holy, then you have no right to think that you are a Christian. See? John Calvin, the famous John Calvin, sabi niya, a person who calls himself a Christian, quote and unquote, and makes no effort to live the sanctified life has no right to the name. Because a Christian is someone who lives a godly life, a holy life. See? Thomas Watson, the Puritan, sabi niya, justification and sanctification are not the same. Yet, for all that, they are never separated. Likewise, I believe in the gospel and belief in the tulip doctrine are never separated. If you believe in Jesus Christ, you will also believe in His doctrines. You will believe in the doctrines of grace. It cannot be separated. Let me continue. Sinabi ni Thomas Watson, let no man say he is pardoned who is not made holy. This I urge against those who talk of their sin being forgiven and having a part in Christ and yet remain unconverted and live in the grossest sins. Likewise, I say unto you, mga kapatid, he is saved. Let no man say he is saved who does not receive Christ's teachings. Let me continue. Sinabi ni Thomas Watson, where God pardons, He purifies. Whoever God forgives, He transforms. Let no man say his sins are forgiven who does not find an inherent work of holiness in his heart. Nakita niyo? Yung pananampalatayang sinasabi, yung pananampalatayang itinahayag, dapat i-match up niya yan sa kabanalan.
Dahil kung hindi, spurious yung faith. Hindi totoo. Again, sabi ni J.C. Riley, naging pastor sa England, Church of England. Sabi niya, we must be holy because this is the only sound evidence that we have faith, a saving faith in our Lord Jesus Christ. Lastly, Arthur W. Pink, he said, no person has a right to say, I am saved, while he continues in sin as he did before. Parehas ba tayo ng paniniwala sa kanila? Yes. Yung kanilang itinuro, isinulat, ipinangaral nung sila nabubuhay, yan din po ang ating itinuturo ngayon. Parehas. Ngayon ito, tanong. Can a person be considered saved who does not live a holy life? Answer. No! Absolutely not! As the Bible teaches it. Then, is living a holy life saves? No. But can one go to heaven without holiness? No. You see? Kailangan bang maging banal para makarating ka sa langit? Ang pamumuhay ba sa kabanalan ang magdadala sa iyo sa langit? Hindi, lalabas niya, salvation by works. Pero pwede bang pumunta ng langit na hindi ka mamubuhay sa kabanalan? Hindi. You see? Kakambyo tayo. Ganon din yung taong nag-believe kay Jesus Christ, pero ayaw niyang mag-believe sa teachings ni Christ. Pero ginagawa ba nating requirement yung pag-believe sa doctrines of grace o tulip doctrine para masave? Hindi. Pero pwede bang masave na hindi naniniwala sa teachings ni Christ? Pwede bang save? Pwede bang save ang taong hindi naniniwala sa doctrines ni Jesus Christ? Hindi. Pero yung ba ang requirement para siya masave? Hindi. Ganon din sa kabanalan. Nawa niyo? Kasi kung ang kabanalan, ang pagsisikap na mamuhay ng may kabanalan, ay paraan para tayo maligtas, ilalabas yan, salvation by works. Pero hindi rin naman pwedeng hindi ka mamuhay sa kabanalan para ka makarating ng langit. Naunahan niyo? Kasi yung kabanalan, bunga yan ng tunay na kaligtasan. Ganon din yung paniniwala sa mga katuruan ni Kristo. Bunga yan ng tunay na pananampalataya. Okay. Una, holiness. Saan pa nakikita ang tunay na pananampalataya? Sa good works. Yan, ito. Maganda-ganda itong argument. Good works. Ang sabi sa Titus chapter 3 verse 8, Titus chapter 3 verse 8, this is a faithful saying, and these things I will, that thou affirm constantly, that they which have believed in God, yan, maliwanag, that they who believe in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto them. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang belief in God at maintaining good works. Yeah. Ibig sabihin, ang totoong nagbi-believe in God at saved, dapat mag-maintain siya, careful to maintain good works. Again, Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Yung na-say by grace sa verses 8 and 9, at hindi na-say by works of man, ang sabi ni Paul sa verse 10, sila ay created in Christ Jesus. Sino nag-create? It's God. It's not man. They were created in Christ Jesus para saan? Unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Question.
Maliwanag yan, di ba? Can a person be considered as saved who does not perform good works in his life? The answer is, absolutely no. Then, is doing good works saves? Hindi. We are saved by Christ's meritorious works, not by our own works. No amount of our good works can save us. But can we be saved without good works? No. Sabi ni James, in James chapter 2 verse 20, faith without works is dead. Also in verse 26, faith without works is dead, being alone. Sa mga kapatid, ang true saving faith ay napapatunayan na genuine sa good works. Pag wala kang naipakita ang good works, hindi yan saving faith. Non-saving faith. Pero, yung good works mo ba ang dahilan kaya ka masisave? Hindi. O para ka masave? Hindi. Kundi ebidensya na ikaw nga ay saved. Yun mga kapatid. So you cannot separate saving faith from good works or holy works. Yan ang sabi ni Arthur Pink, genuine faith produces good works. They who think themselves to be savingly trusting in the blood of the Lamb while disregarding His commandments are fatally deceiving themselves. Again, in Titus chapter 2, verse 11, let's go to Titus chapter 2, verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ayan, ang kaligtasan talaga by grace, not by works. At hindi rin combination ng grace plus works of man. Hindi yan combination ng God's effort and man's effort. No, sir. Salvation is of the Lord. Not salvation is of man. Salvation is of the Lord only. Now, paano malalaman na yung tao talagang nasave sa grace ng Diyos? Verse 12. Yung grace na nag-save sa kanya, yun din yung grace na nagtuturo sa kanya ng alin? Denying ungodliness and worldly lusts. That is the negative. Now, the positive, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So, ano nakita natin? Nakita natin na ang mga mabubuting gawa at banal na pamumuhay ay mga ebidensya ng pananampalatayang nakapagliligtas. Chapter 3 ng Titus, verse 8. This is a faithful saying, and these things I will, that thou affirm constantly that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa akong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti, mapapakinabangan ng mga tao. Inulit nating basahin to just to give emphasis na doon sa mga sumampalataya sa Diyos ay dapat maging maingat na panatilihin ang mabubuting gawa. Hindi pwedeng maghiwalay ang dalawang yan. Nabasa natin kanina din sa Hebrews 12:14, kung walang kabanalan, walang sino mang makakakita sa Panginoon. Ang daming talata eh. So, ito yung nagpapatunay na malibang ang mga buhay natin ay nailalarawan ng mga mabubuting gawa, kabanalan at kasakdalan, wala tayong mandamiento na ituring ang ating mga sarili na mga anak ng Diyos. You are a reprobate. Alright, ito ang bunga ng saving faith. Number 1, holiness. Number 2, good works.
Number 3, obedience. Pagsunod. Nabasa natin, di ba, kanina? Obey the truth. Sumusunod sa katotohanan. Si Jesus Christ mismo, itinuro niya na ang isa sa mga tunay na tanda ng tunay na pananampalataya at pag-ibig sa Kanya ay ang pagsunod. Ang sabi niya sa John 14:15, if you love me, you will obey what I command. If you love me, keep my commandments. See? John 14:15. And then sabi din niya sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone, Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Kundi sino lang? But only he who does the will of my Father who is in heaven. Yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kanyang binantaan o kanyang binalaan ang marami sa mga tao sa kanyang kapanahunan na nagke-claim na sila raw ay may pananampalatay kay Kristo, pero itinatakwil nila si Jesus Christ. Papaano? Sa pamagitan ng pagtakwil sa kanyang mga salita. Walang pagsunod. See? Ano yun? Tatanggapin mo si Kristo sa puso mo, pero yung aral niya hindi mo tatanggapin? John chapter 12 verse 42. Sabi ng Panginoon, pagka hindi mo tinanggap ang kanyang aral, hindi mo siya tinatanggap. Ang nagtatakwil sa aral ni Kristo, nagtatakwil sa kanya. Kaya hindi totoong pagtanggap yun. John chapter 12 verse 42. I'm sorry, John 12, not 42, hindi. Alright, yan. Sige, basahin natin 42. Nakita natin na may mga nag-believe. Nevertheless, among the chief rulers also many believe on him. But because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. Why? Because they love the praise of men more than the praise of God. Save yang ganyan? Hindi. Sila lang nagsasabing, save yan. Pero hindi. Sabi ni Jesus Christ, patuloy ang kanyang pagtuturo, Jesus Christ and said, he that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. 45. And he that seeth me, seeth him that sent me. 46. I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. 47. And if any man hear my words and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. Now here in verse 48, he that rejecteth me and receiveth not my words, at one that judgeth him. Ang tao palang hindi tumatanggap kay Kristo, hindi rin tinatanggap ang kanyang mga salita. See? So hindi pwedeng tatanggapin si Kristo, maniniwala kay Jesus Christ, pero ayaw niya sa teachings ni Christ. Hindi pwede yan. Kung totoong sumasampalataya ka kay Kristo, dapat tatanggapin mo rin, paniniwalaan ang aral ni Kristo. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Kasama yan. See? Sinabi din ng Panginoong Hesus, ang sino mang nasa kanila ang aking mga utos at sinusunod nila, yun talaga ang umiibig sa akin. In John chapter 14 verse 21. 14:21. Okay. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Whoever has my commands and obeys them. Yun ang ibig sabihin ng keepeth them. He is the one who loves me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. So based dito sa biblical understanding of faith and obedience, mukha yatang ang isang tao, no?
na nagsasabing meron siyang genuine faith in Jesus Christ, pero nire-reject ang teachings ni Christ, hindi saved yun. Kaya itong sinasabi ng taking Sovereign Grace Baptist minister, pastor, landmark daw, okay lang, kahit itakwil ang mga aral ni Kristo, basta nag-believe kay Jesus Christ, save yun. Wrong. Heresy yan. Maling aral yan. Hindi ganyan ang itinuro ni Jesus Christ. Sa'yo lang yan, turo mo lang yan. Sarili mong pagkaunawa yan. Hindi mapapatunayan yan sa Biblia. Kaya nga hamon ko pakita nyo sa Biblia na save ang taong sumampalataya kay Kristo kahit itinatakwil, kinukundina ang mga aral ni Kristo. Pakita nyo. Hindi sa sinasabi namin na dapat maniwala sa doctrines of grace para ma-save. Na ginagawa nating requirement para ma-save. Hindi. Ang sinasabi natin, ang totoong save bilang bunga ng kanyang tunay na kaligtasan at tunay panampalataya, hindi niya itatakwil ang mga aral ni Kristo. Tatanggapin niya yun. Kasi aral yun ng kanyang Panginoon na sinampalatayanan niya. Hindi ko kayang maniwala, hindi ko ma-reconcile na ang tao'y sumampalataya kay Kristo, nagbibilib kay Kristo, mahal na mahal niya si Kristo, pero itinatakwil niya ang mga aral ni Kristo. Hindi ko ma-reconcile yan. Hindi lang sa ayaw paniwalaan tinatakwil. Ganyan ang mga Arminian. Ayaw nila sa aral ng Panginoong Sos. Tapos sa kanila save yun? Anong klase namang turo yan? Niloloko niyo mga tao. Napakaliwanag sa ating pinag-aaralan. Wala yang pagsunod, at kung wala yang pagsunod, hindi yan genuine faith in Jesus Christ. Sapagkat ang genuine faith in Jesus Christ involves believing and obeying His teachings. Believing and obeying His teachings. And to reject His teachings is to reject His lordship and authority. Walang tunay na pagtanggap, walang tunay na pagkilala kay Jesucristo bilang Panginoon. Because that is equivalent to denying His love and grace. Maaring ang taong yon, meron siyang superficial or nominal faith, pero hindi saving or living faith. Gaya ng isinulat ni Apostle John, we know that we have come to know Him if we obey His commands. The man who says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in him. 1 John chapter 2, verses 3 and 4. Basahin natin para makita nyo. Ulitin natin, emphasize natin yan. 1 John chapter 2, verses 3 and 4. And hereby we do know that we know Him if, parang kanina, no? If you keep in memory, sabi ni Paul, save kayo if you keep in memory what I preach unto you. Ito rin. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in him. Save yan? No, sir. He is a liar. And the truth is not in him. Meaning, he is not truly saved. That is the truth. We can do nothing against the truth but for the truth. Then lastly, isa pang ebidensya ng faith ay saving, yung taong yung nag-grow in knowledge. Growth in knowledge. Peter said in 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Ang totoong saved, may totoong pananampalataya, dapat nag-grow siya sa kanyang pananampalataya, particularly sa kaalaman. Nadadagdagan ang kanyang kaalaman.
Now, in 2 Peter chapter 1, verse 6, yung taong sumampalataya o yung taong may pananampalataya na, may tungkulin pa siya, nadagdagan pa yung kanyang pananampalataya. Basahin natin, 2 Peter chapter 1, verse 6, verse 5. 5 muna. And beside this, giving all diligence, add to your faith. So, hindi lang pala sapat sumampalataya lang. Matapos ang isang tao sumampalataya kay Jesus Christ, justified na yan by His sins. Tapos na yon? Hindi. Kailangan magdagdag pa. Ano idadagdag sa kanyang pananampalataya? Virtue. And to virtue, knowledge. You see? You cannot separate believing in Christ alone from believing in Christ's teachings. Knowledge. Kaya nga kailangan magpatuloy sa aral ni Kristo para lumago sa kaalaman. Ang true saving faith is evidenced by believing and abiding in Christ alone. Now, going back to John chapter 8 verse 32, yung mga Hudyo na nag-believe sa Kanya, sa verse 33, sabi ni Jesus Christ, doon sa mga nag-believe sa Kanya, na bandang huli, babatuhin din pala siya. Sabi niya, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Anong ibig sabihin? Ang totoong sumampalataya kay Kristo dapat magpatuloy sa Kanyang mga salita. Ibig sabihin, magpatuloy sa Kanyang aral. Katulad din niyang dagdagan ang pananampalataya ng kaalaman. Kasi meron talagang talagang elect na saved na hindi pa nila alam yung doctrines of grace, yung tulip doctrine. Aminado naman tayo doon, alam naman natin yun na hindi naman agad-agad alam nila yun. Maski naman ako hindi ko din alam agad yun kayo rin naman, hindi nyo alam agad. Diba? Pero, ang totoong saved, pag tinuruan yan, kailangan turuan pa siya mag-continue in Christ's words para patunayan na siya nga'y alagad ni Kristo. Pag sinabi alagad, tagasunod, sumusunod sa aral ni Kristo. Ngayon, pag itinuro, dapat paniniwalaan. Dapat tatanggapin. Alagad Totoong save, di ba? Totoong Kristiyano. Ang kasong ginawa, ni-reject. Ayaw tanggapin. Ayaw paniwalaan. Pwede yun? Save pa rin yung ganon? Okay lang yun? Kahit hindi niya paniwalaan yun? Sino sabi sa inyo okay yun? Kayo lang may sabi nun. Ano ang tanda ng false preacher? Nagtuturo siya ng ganang kanya. Hindi galing sa Panginoon ang kanya itinuturo. Sarili lang niya yun. Walang ganyang turo si Jesus Christ na okay lang yun. Kahit hindi kayo maniwala sa doctrines of grace, kahit hindi kayo maniwala sa tulip doctrine, basta importante, nag-believe kayo sa akin. Save kayo. Saan naman sa Bible yun? Ang totoong save dapat mag-continue in His words. Dapat yung faith na meron na siya galing sa Panginoon, dadagdagan niya ng kaalaman. Kaya may growth in knowledge. Mayroon pa nga nagtanong kailangan bang malaman ng taong saved na elect siya ng Diyos? Ano ba namang klaseng tanong yan? Pastor yun Sovereign gracer din yun. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kailangan? Kasama nga yan sa growth in knowledge Itinuturo yan Ganon din sa Acts chapter 2. Yung mga nabaptize doon na 3,000. Matapos silang mabaptize, idinagdag sila sa church. Anong sumunod? And they continued. Saan? Steadfastly in the apostles' doctrine. Acts 2:43. Nagpatuloy sila sa mga aral ng mga apostol o nagpapatuloy sa aral Natural, tuturo natin yan. Kaya nga natin nalaman yung tulip doctrine Kasi nga pinag-aralan natin, tinuro natin. Tapos, pinaniwala natin, tinanggap natin. Hindi ni-reject. Ito mga Armenian, nire-reject Ayaw nila Para sa kanila, hindi importante. Nag-grieve talaga ang aking spirito pagka ganyan mga kapatid. Ako kasi bilang isang mangaral ng Diyos,
Talagang committed ako sa pagtuturo ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan, hindi ng kamalian. Minsan ako nagturo ng kamalian ayoko na. Maulit yun. Kawawa mga tao. Ipapahamak mo dahil sa mga mali mong turo. Dapat ganyan tinuturo, dapat magpatuloy sa mga aral ni Kristo. Hindi yung okay lang yan, kung maniwala ka o hindi, doesn't matter. Bihirang mga aral niyan. You see? Kaya natin tinatalakay yan Meron nagsabi, ang ganda ng sinabi niya na nakita ko sa Facebook Sabi niya, denying tulip is like saying, tell me about Jesus, but don't tell me about His teachings. Ulitin ko, denying tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, preservation of God, and perseverance of the saints. Yan ang tulip. Denying tulip is like saying, tell me about Jesus, but don't tell me about His teachings. Tanong, ang isang tao ba ay talaga bang meron siyang genuine faith in Jesus Christ, who at the same time does not believe and rejects Jesus Christ's teachings? Paano mo sasabihin? Ang Armenian, saved din niya kahit hindi nag-believe sa tulip. Nag-believe naman sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Paano mo nalaman na yung faith niyan genuine? Ano yun, sinabi sa iyo ng Panginoon? Yung mga Armenian na yan, genuine ang faith niyan ha. Huwag mong pagdududahan ng pananampalataya nila. Ako nagbigay ng faith sa kanila. Buti sana kung sinabi sa kanya ng Panginoon. Hindi naman Kaya patunayan mo na yung tao na hindi nagbibilib sa mga aral ni Kristo may genuine faith. Patunayan mo. Saan mo mababasa? Sino sa Bible na sumampalataya kay Jesus Christ pero tinakwil ang mga aral ni Kristo at save yun? Sino kaya? Okay. So nakita natin mga kapatid, bilang pagtatapos, ang Bible po ay nagtuturo na ang pananampalataya is not just a mental agreement with certain facts. Okay? But it is a personal trust and commitment to Jesus Christ as Lord and Savior. Not just Savior, but also as Lord. Pag sinabi kasing Lord, may pagsunod sa mga utos at mga aral ni Kristo. Ang faith involves repentance from sin, submission to God's will, and obedience to His commands. That is the true nature of saving faith, or faith that saves. Ulitin ko, ang tunay na pananampalataya involves repentance from sin, submission to God's will, and obedience to His commands. Gaya ng sinabi ng Apostle James, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. At kung ang faith is dead, ibig sabihin walang buhay, then non-saving. It is not a genuine faith, it is a spurious faith, false faith. Si James nagbigay din ng example si Abraham, di ba? Dinemonstrate ni Abraham na ang kanyang pananampalatay genuine. Paano? By obeying God's command. Nung inalay niya ang kanyang anak ni si Isaac as a sacrifice. James concluded na ang isang person is justified by what he does and not by faith alone. James chapter 2 verse 24, last verse. James 2:24. You see then how that by works a man is justified, and not by faith only, or not by faith alone. Nasa Bible po yan.
Huwag niyong tatanggalin yan, nasa Bible yan. Although, totoo yun, si Paul, tinuro niya na ang justification is by faith alone, apart from human works. Mapapawalang salang tao. Pero, yung pananampalataya, dapat patunayan na totoo yun sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi para ma-save, kundi para patunayan na save siya. Ganon din yung mga aral ni Kristo. Hindi natin sinasabi na kailangan maniwala sa tulip doctrine para ma-save. Hindi natin sinasabi na kailangan maniwala sa tulip doctrine bilang requirement ng salvation. Hindi rin natin sinasabi na faith plus tulip doctrine equals salvation. Wrong! Katulad tayo ni James. Ang sinasabi natin, ang totoong saved, maniniwala siya sa teachings ni Christ. Hindi niya i-reject. Kaparehas din ang tunay na pananampalataya na patutunayang tunay sa pamamagitan ng mga gawa. Pero hindi naligtas sa pamamagitan ng mga gawa. Napakaliwanag eh. Nasaan yung bunga ng tunay na pananampalataya? Nasaan? Kaya tayo, kung sinasabi natin tayo ligtas, patunayan natin. Kaya nga, tinuturo natin yung doctrine ng perseverance of the saints. Hanggat nabubuhay tayo, we need to persevere unto the end. Hindi pa tapos. At kaya naman tayo nagpe-persevere, hindi para ma-save. Hindi para mapanatili ang ating salvation. Kasi pag hindi tayo nag-persevere, mawawala salvation. No! Kundi kaya tayo nagpe-persevere, pinatutunayan natin na save na tayo. Dahil pag hindi tayo nag-persevere, hindi totoong save. Sa umpisa pa lang talaga, hindi totoong save. Hindi sa mawawala salvation. Talagang wala. Wala talaga ang salvation. Sa umpisa pa lang. Yun ang itinuturo ng Bible. Kaya mga kapatid, mag-persevere tayo. Malayo pa ang ating lalakbayin, tatakbuhin. Then sana nga sa 2025, end of the race na, no? Dalawa lang naman yan, paano matatapos ang ating takbuhin dito sa lupa eh. Dalawa lang, kamatayan o rapture. Kamatayan o rapture. I wonder, itong 2025, kung taon ng ating kamatayan, taon ng iyong kamatayan, taon ng aking kamatayan, o yan na yung taon na darating na ang Panginoon. Ano man doon, alin man sa dalawa, ang importante, mag-persevere tayo unto the end. Unto the end. Hanggat hindi tayo nakakarating sa finish line, hindi tayo titigil. Huwag tayo magpapahinga, hindi pa tapos ang labanan. Let us fight the good fight of faith. Let us keep the faith. Sabi ni Paul, I have kept the faith. Sana tayo din. Yung true saving faith, ingatan natin. So examine yourself whether you are in the faith. Whether you are in the right faith. True faith. Saving faith. May God bless the message. Sa atin pong mga puso, tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa aral po ninyo. Pinakita nyo sa amin ang kahalagahan ng pagpapatuloy, mag-persevere unto the end. Patunayan namin, i-work out namin ang aming salvation with fear and trembling. Pero Panginoong Diyos, alam po namin, it is you who works in us, both to will and to do of your good pleasure. Kaya ang aming prayer, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng iyong biyaya, tulungan niyo po kami mag-persevere unto the end. Mananatili kami sa tamang pananampalataya, tamang paniniwala, tamang aral, tamang doktrina, at hindi namin ito tatalikuran. Napakalaganap na ng mga maling aral sa mundong ito. Marami ng mga nadaya, nalinlang pagdating sa kanilang salvation. Ayaw nilang examine ang kanilang mga sarili, ayaw nilang i-prove
sa kanilang mga sarili kung sila nga ba'y nasa tama at tunay na pananampalataya o nasa kamalian na. Nagagalit sila pagka itinatama sila, itinutuwid sila. Sa halip na tanggapin ang pagtutuwid, tanggapin ang pagkukorek sa kanila. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kami po bilang iglesia ninyo, gampanan namin ang tungkulin, patuloy kami magtuturo ng katotohanan sa mga taong nalindang at nadaya. Kung kalulugdan niyo po, Panginoong Diyos, empower niyo po kami, revive niyo kami, maging masigasig kami sa pag-share ng katotohanan, sa pag-share ng gospel, true gospel of Jesus Christ, sa pag-share ng tunay na mga aral ni Jesus Christ. Bless niyo po kami, Panginoong Diyos. At patuloy na pinagpe-pray salvation ng aming mga mahal sa buhay, na sila po ay magkaroon din ng pag-asa. Naway sila ay makasumpong ng biyaya na nagdadala ng kaligtasan. The grace na nag-appear, the grace that bringeth salvation, naway mag-appear din sa kanila. Maawa kayo sa aming sambahayan, mga magulang, mga asawa, mga kapatid, mga anak. Tulungan niyo silang makaunawa, tulungan silang makakilala sa inyo at sa inyong anak na si Yesu Cristo. Patuloy pong pagpalain ang aming pagtitipon mamaya, Panginoon Diyos, sa mga kapatid na namin pupunta rito mamaya. Ingatan niyo po sila. Ibuhos niyo po sa amin ang iyong masaganang pagpapala. Ang lahat na ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang tanghali sa ating lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Mamaya ulit, 3:30 ng hapon, ang ating pananambahan. God bless us all.